Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Friday, ika-3 ng Hulyo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image, ang bagyong ating monitor sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na may local name na bagyong Henry ay huling namataan sa layong 998 km kanluran Hilagang Luzon, kung saan taglay pa nga rin po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 55 km per hour near the center, samantalang may pagbugso naman ito na umaabot sa 70 km per hour. Habang kumikilos nga po ito pakanluran timog kanluran sa bilis na 10 km per hour, kung saan nga po palayo na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Subalit habang papalayo nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, hinihila pa nga rin po nito ang hanging habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan, kung saan magdudulot nga po ito ng maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, especially pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, bukod pa nga rin po rito sa bagyong ating monitor sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin po natin minomonitor ang bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa na may kategory na nga po ito na tropical storm category at may international name na Bobby, kung saan huling namataan po sa layong 2,990 km silangan ng Visayas, kung saan taglay na nga rin po nito ang lakas na hangin na umabot sa 75 km per hour near the center, samantalang may pagbugso naman ito na umabot sa 95 km per hour. Habang kumikilos nga po ito pakanluran sa bilis na 10 km per hour, na kung saan base nga po sa ating pinaka-latest track dito sa may bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa, makikita nga po natin kikilos nga po ito pakanluran papalapit ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo ay bibigyan po natin ito sa local name na bagyong Inday, ang pangsyam na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026 at pangalawang bagyo naman sa buwan ng Hulyo, kung saan nga po mayroon po tayong tatlong senaryo na ating makikita sa pinaka-latest track na posibleng daanan nitong bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Makikita nga po natin na posibleng nga rin po itong dumaan dito sa may area ng Luzon or maglandfall dito sa area ng Aurora patungo dito sa may Nueva Ecija bago tuluyan tumawid dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. At mayroon din po tayong senaryo na posible nga po dito dumaan dito sa may area ng Batanes, Babuyang Group of Islands bago tuluyan din makatawid ng ating bansa. At pangatlong senaryo po natin ay posible nga pong dumaan na lamang dito sa may hilagang ng Batanes at maglandfall dito sa may Taiwan. At para naman sa magiging intensity nito bago tuluyan pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, makikita nga po natin bukas ng hapon, inaasahan po natin na posible na nga po itong mas malakas na nga po, kung saan posible nga po itong taglay na nga po nito ang lakas na hangin na maabot sa 107 km per hour. Habang pagsapit nga po ng linggo, July 5 ng hapon, inaasahan nga po natin na mag-i-intensify pa nga po ito at posible na nga pong umabot ang hangin niya sa 150 km per hour near the center. Habang kumikilos nga po yan pa kanluran, na kung saan habang papalapit nga po ng ating bansa, inasan nga po natin na mas lalakas pa nga po itong bagyo na ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, kung saan nga po inasan nga po natin pagsapit ng Lunes, July 6 ng umaga, inasan nga po natin na posible na nga po itong maglandfall dito sa Mariana Islands, kung saan tagilay na nga po nito ang lakas na hangin na maabot 183 km per hour near the center, na kung saan nga po inasan nga po natin na sa typhoon category na nga po ito bago tuluyan maglandfall dito sa Mariana Islands, kung saan pagsapit nga po ng Martes ng hapon, inasan nga po natin na taglay nga po nito ang lakas na hangin na umabot sa 185 km per hour near the center, na kung saan nga po nasa typhoon category na nga po ito. At pagsapit ng hapon ng Martes ay nasa
Lakas na nga po nitong hangin na umabot 189 kilometers per hour near the center, kung saan nasa loob na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at posible na nga po natin na bigyan sa localim na bagyong Inday. Samantalang pagsapit nga po ng Wednesday, July 8 ng 2 PM, makikita nga po natin na taglay na nga po nito ang lakas na hangin na umabot sa 196 kilometers per hour near the center. Pagsapit ng gabi, July 8 ng gabi 8 PM, inasan nga po natin nasa super typhoon category na nga po ito, at kung saan taglay na nga po nito ang lakas na hangin na umabot sa 213 kilometers per hour near the center. Ito po yung tinatawag natin na sustained wind, kung saan makikita nga po natin sa pinaka-latest track natin na habang ito ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay hihilain nga po nito ang hanging habagat na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Nalubos pong apektado ang ating mga kababayan na nasa kanlurang bahagi naman ng ating bansa, especially dito sa may Palawan, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Sorsogon, Central Visayas, Western Visayas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, NCR or National Capital Region, then Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, and then Batanes and Babuyang Group of Islands. Nadulot nga po yan ang hanging habagat na inihila nga po nitong bagyong ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan posible nga pong pumasok ang ating Philippine Area of Responsibility bilang super typhoon category, kung saan bibigyan po natin ito sa localim na bagyong Inday, na kung saan nga po habang hinihila nga po nito ang hanging habagat na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, inaasahan nga po natin na magdadala nga po ito ng mga malalakas na mga pag-ulan, na posible nga po ang mga pagba sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar, kung saan na ating makita na super typhoon nga po itong ating monitor na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga susunod na araw po yan, na kung saan nga po inasan nga po natin Martes or Merkules, inasan nga po natin na nasa loob na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at hinihila na nga po ito ang hanging habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na kung saan sa mga araw na pong yan ay nasa na po natin makakaranas na po tayo ng maulap na papuri na sinasamahan na po yan ng mga biglaang boost ng mga pag-ulan. Kaya naman maging alerto at updated lamang po tayo sa mga panibago naming ulat para naming ilalabas. Upang maging updated po kayo sa mga panibago naming ulat para naming ilalabas, paki-like and subscribe na rin po para ma-notify po kayo sa mga panibago naming ulat para naming ilalabas. At paki-share na rin po para marami po tayong maabisuhan ng mga kababayan ukol nga po dito sa monitor nating super typhoon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na papasok ng ating PAR. Para nga po sa magilagay ng panahon yung araw dito sa Luzon, asahan nga po natin makakaranas pa rin po ng improving weather ng ating mga kababayan, especially dito sa may area ng Tuguegarao, Legazpi, Lawag, Baguio, Metro Manila, Tagaytay. Dahil nga po sa epekto nga po nitong hanging easterlies na nanggagaling dito sa dagat Pasipiko na siyang mainit na temperatura, na siyang inasan nga po natin na makakaranas po tayo ng malinsangang panahon, na kung saan may agot ang temperatura na umaabot sa 24 hanggang 32 degrees Celsius dito sa may Legazpi, samantalang dito naman sa may Tuguegarao 26 hanggang 36 degrees Celsius ang ating inasaang agot ang temperatura. Lawag 26 hanggang 32 degrees Celsius, Baguio 17 hanggang 25 degrees Celsius, Metro Manila 25 hanggang 32 degrees Celsius, Tagaytay 22 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inasaang agot ng temperatura. Samantalang sa nalabing bahagi ng Luzon dito sa area ng Palawan ay inasahan po natin makakaranas pa rin ng maulap na paborin na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Nadulot nga po nitong hanging habagat na hinihila pa nga rin po nitong bagyo na papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility na bagyong Henry. Kaya asahan pa rin nga po natin dito sa Palawan ngayong araw makakaranas pa rin ng maulap na paborin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin magdala ng panangga lamang sa mga biglaang boost ng pag-ulan, tulad ng payong o kaya naman kapote, na may inasan agwat ang temperatura dito sa may Puerto Princesa na umaabot sa 25 hanggang 31 degrees Celsius, Calayan Islands 26 hanggang 29 degrees Celsius ang ating inasan agwat ng temperatura. At para naman sa magilagay ng panahon dito sa may Visayas, inasan nga po natin makakaranas po tayo ng maaliwalas na panahon, kung saan bagya na nga rin pong
maaliwalas ang panahon dito sa area ng Visayas dahil nga po sa bahagya na nga pong lumayo ang bagyong ating monitor sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na bagyong Henry. Dito na lamang po sa Palawan nakakaapekto ang hanging habagat na hinihila nga po nitong bagyong Henry. Kung saan ngayon dito sa Visayas, halos sa buong Visayas makakaranas ng improving weather na may nasa agwat ng temperatura dito sa may Tacloban na umabot sa 25 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Cebu, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Iloilo, 25 hanggang 32 degrees Celsius. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, asahan nga po natin makakaranas pa rin po ng improving weather. Dahil nga po sa bagya ng lumayo ang bagyong Henry na siyang nakapekto dito sa nasabing area, ngayon ay makakaranas na po tayo ng ma-improving weather na may nasang agwat ang temperatura dito sa may Cagayan de Oro na umabot sa 24 hanggang 32 degrees Celsius. Davao, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating nasang agwat ang temperatura. Zamboanga Peninsula, 24 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasang agwat ang temperatura. At para naman sa magilagay ng panahon ngayong araw dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, especially sa kanlurang bahagi ng Ilocos Region, Zambales, Pangasinan, and Bataan. Sa seaboard po yan, so malayo po sa Pangpang na kung saan may inasahan po tayong moderate to rough sea condition pa rin na dulot nga po itong bagyo nating monitor sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantalang sa malalabing bahagi ng seaboard, inasahan po natin ang slight to moderate or mga katamtaman ng mga pag-alon na kung saan malaya pa rin po makapaglalayag ang ating mga kababayang mangisda sa kahit anong baybay ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon na kung saan may inasahan pa rin po tayo na moderate to rough sea condition. Sa seaboard po malayo po yan sa Pangpang. Na kung saan nga po kapansin-pansin na nga rin po ang pagtaas ng alon dito sa may silangang bahagi ng ating bansa na dala nga po nitong bagyong ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa kung saan kapag ito ay pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility, asahan nga po natin na mas malakas na nga po ang mga pag-alon. Kaya naman kung ito ay dadaan dito sa may Hilagang Luzon o kaya naman posible nga po na dumaan dito sa ating bansa, kung saan hindi po natin i-roll out o hindi po natin inaalis ang posibilidad na maglandfall nga po ito. Kaya naman maging alerto lang po tayo at subaybayan po natin ang pinakabagong ulat para namin lalabas. Kung saan posible nga po magtaas ng gale warning sa mga susunod na mga araw. Yun nga po ang pinakalitis nating update sa maging lagay ng panahon yung araw ng Friday, 3 ng Hulyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibagong namin ulit panahon namin kalabas. And don't forget to share para marami po tayong maabisuan, lalong-lalo na doon sa mga apektado nitong panibagong bagyo na papasok sa ating par at sa mga babang lugar na siyang malubhang maapektuhan nito dahil sa inasa natin na mga malakas na mga pagulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha sa mababang lugar at paggunang lupa sa mabundok na lugar. Ingat po tayong lahat. Sana ligtas po tayo sa pagdaan nitong bagong bagyo ating monitor na posibleng bigyan natin sa lokal na bagyong Inday. God bless us all.